Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Narito na naman po tayo para mag-aral po ng salita ng Diyos. At ang morning devotion po natin ngayon ay pinamagatan pong The Call to Courage. At ang verse po natin ay mula sa 1 Chronicles chapter 28, verse 20. Ang sabi po, David also said to Solomon his son, "Be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged. For the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished." Amen. So, sabi po dito sa ating morning devotion, as David prepared to hand his throne over to his son Solomon, he explained the responsibilities that would soon rest heavy on his shoulders. It's likely Solomon quivered under the weight of what he faced, leading Israel to follow all God's instructions, guarding the land God had entrusted to them, and overseeing the monumental task of building the temple. So makikita po natin yun sa 1 Chronicles chapter 28 verses 8 to 10. So sa taas lang niya. Sabi po dito, "So now I charge you in the sight of all Israel and of all the assembly of the Lord and in the hearing of our God. Be careful to follow all the commands of the Lord your God, that you may possess this good land and pass it on as an inheritance to your descendants forever. And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will reject you forever. Consider now, for the Lord has chosen you to build a house as the sanctuary. Be strong and do the work." Amen. So, knowing Solomon's trembling heart, David offered his son powerful words. "Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you." Real courage would never arise from Solomon's own skill or confidence, but rather from relying on God's presence and strength. God provided the courage Solomon needed. When we face hardship, we often try to drum up boldness to take ourselves into bravery. God, however, is the one who renews our faith. He will be with us, and His presence calls us to courage. Amen. So, medyo ano po yung parang nakaka-relate kami dito yung church namin dito sa hindi po medyo nakaka-relate talaga yung church namin dito sa situation na ito nung ah, parang ino-orient na ni King David si Solomon pinapasa na sa kanya yung trono. So syempre ang daming responsibilities, tapos pinasa na sa kanya yung task na tapusin yung temple temple ng Diyos. So parang bata pa si Solomon, so parang ang bigat na responsibility sa kanya, mabigat na napasanin sa kanya yung maatang yung ganong responsibility. And malaking challenge din sa kanya yung susundan niyang kumbaga it's a big show to fill yung position ni King David. Kasi alam naman natin si King David ay napaka-devoted niya sa Panginoon, napaka-faithful niya sa Panginoon, at uh, kumbaga kilalang-kilala siya. Pinanalo niya ang Israel sa napakaraming laban. Napaka-strong niya na leader at wise din siyang leader So parang andun yung pressure sa part ni Solomon. Andun yung pressure, lalo hindi naman siya ang eldest son eh. So, andun yung pressure dun sa nasusundan niya yung father niya sa yung footstep ng father niya. Andun yung pressure dun sa napakalaking responsibilities na inaatang sa kanya. And andun din yung pressure sa trono kasi nga maraming mga anak ni David ang nag-agaw-agaw sa trono before pa nitong naluklok si Solomon So, ang daming pressure na nakapaligid sa kanya. Kumbaga sa edad niya
kailangan niya talagang mag-man up para matupad niya yung ibinigay sa kanyang task ng Panginoon. At ang sabi sa kanya ni David, be careful to follow all the commands of the Lord your God, that you may possess this good land and pass it on as an inheritance to your descendants forever. So isa pa yun sa pressure sa kanya, yung mga bansa na nakapaligid sa kanila, na yun nga yung mga tinalo ng tatay niya, na laging agawan ng lupa ba. So, isa yun sa mga pressure din sa kanya na kailangan maprotektahan niya yung lupa na ipinamana sa kanila ng Diyos. Maprotektahan niya sa mga nag-aangkin at maipamana niya sa kanyang mga descendants ng buo, hindi na pingasan. So, ang daming mga pressure, ang daming responsibilities, Pero, ang sabi sa kanya ni King David, para lumakas yung loob niya, dun sa nabasa natin sa verse 20. Simulan natin sa verse 10. Sabi niya, consider now, for the Lord has chosen you to build a house as the sanctuary. Be strong and do the work. Tapos, inulit na naman niya yun sa verse 20. Sabi niya kay Solomon, be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. So, maging matapang ka, maging malakas ka, at gawin mo yung dapat mong gawin. Yung sabi, huwag kang matatakot, huwag kang ma-discourage, dahil kasama mo ang Diyos. Sabi niya, the Lord God, my God, yung Diyos ko, kasama mo din siya. The same God na sinamahan ako, yun din ang kasama mo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Hanggat hindi mo natatapos yung mga dapat mong gawin sa templo ng Diyos. So ngayon po kasi sa church namin, paalis na po yung aming head pastor, pauwi na siya ng Pilipinas for good. At syempre kami bilang mga naiwan, andun din yung pressure, lalo na sa aming mga butihing pastors na mag-fulfill ng kanyang posisyon at magpapatuloy ng ministry na mga nasimulan niya, magpapatuloy ng kanyang mga task. So andun syempre yung pressure na nagkakaroon din na kung po pwedeng hindi na lang siya umalis. Siyempre, nais namin na makasama po siya ng matagal. At yun nga, marami pang kailangan gawin sa gawain ng Panginoon. So, nangyayari naman talaga yun sa iglesia. Hindi naman lalo yung mga nasa abroad, di ba? Ang goal naman talaga natin is uwi ng for good sa Pilipinas. Lalo na yung mga country na katulad dito na wala namang permanent residency or hindi ka pwedeng ng citizenship. So talagang after years of working here, uwi ka talaga ng Pinas. So nangyayari talaga yun. Halos every year naman may umaalis, may umuwi ng Pilipinas. At yung mga naiiwan, andun yung pressure sa kanila na kailangan nilang punan yung role ng mawawala. Kailangan nilang gawin yung mga task na naiwan niya. Parang katulad dito kay kay Solomon, kailangan din na yung mga susunod na pastor, kailangan nilang ipagpatuloy, kailangan nilang alagaan yung iglesia na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. So, kailangan nilang maprotektahan yun at maipagpatuloy hanggang sa maipamana na naman nila sa mga susunod. So, ganito yung situation ngayon sa church namin. At andun nga yung pressure. Andun yung, syempre, mababawasan ng workers, parang makulang na ng workers, ganun yung mga naiisip natin. Pero yun nga, yung Diyos na sumama dun sa head pastor namin, yun din naman ang Diyos na kasama namin yung mga may iwan, At kung may aalis din, yung Diyos nila, yun pa rin naman, kasama pa rin natin, So, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipag-alala. Kaya yung title nito, A Call to Courage. So, hindi po ito planado, ito po ay salita talaga ng Panginoon ngayong araw. At ngayong umaga ko lang siya nabasa. Hindi siya prepared message from yesterday or from other days. So, ngayong umaga ko lang nabasa. At salamat sa Panginoon kasi saktong-sakto sa nararamdaman namin ngayon. So, yung sinabi nga po dito ni King David na sabi niya sa anak niya, consider now, dito sa verse 10, consider now, for the Lord has chosen you to build a house as the sanctuary. Be strong and do the work. So, yung mga may iwan po,
Kayo yung pinili din ng Diyos na magpapatuloy dun sa ministry, ano po. Kayo yung pinagkatiwalaan ng Diyos na magpapatuloy dun sa nasimula ng aalis. Ano po, so be strong and do the work. So wag po tayong matakot, wag tayong mag-alinlangan, wag tayong mag-alala na kulang na ang workers because the Lord will always provide. Sabi nga, sa verse 20, basahin natin. Be strong and courageous. Inulit pa ito ni King David. Ano po? Be strong and courageous and do the work. Maging matapang ka, maging malakas ka at gawin mo yung dapat mong gawin. He will never fail us nor forsake us hanggat matapos natin yung mga dapat nating gawin dito sa ministry na ito. Ano po? And even until we move on to the next ministry, kung tayo naman ay uuwi sa Pilipinas, syempre yung kung time naman na natin na tayo naman ang susunod na uwi ng Pilipinas, syempre magpapatuloy din tayo doon. Kung ano din ang ministry na ipagkatiwala sa atin ng Diyos doon, the same din, kasama pa rin natin ang Diyos hanggat matapos natin na naman yung task na pinagagawa niya sa atin. Ano po? And eventually, hanggang umuwi tayo sa ating tahanan sa langit. So, there's nothing to worry about. There's nothing to be afraid of. Ano po? Lagi nating kasama ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. May aalis man, ang Diyos ang pipili ng papalit, at meron mang mababakante, ang Diyos ang magpupuno, at meron mang mababawas, ang Diyos ang magdadagdag. So ano po yun, sabi nga ng head pastor namin sa mensahe niya kahapon, na yung farewell message niya, na problema po ng Diyos yun. Ang Diyos po ang bahala. Hindi naman po natin gagawin yung ating mga task, yung ating mga responsibilities sa ministry on our own strength. Minsan, yun yung nagiging reason kaya tayo natatakot kasi parang pakiramdam natin gagawin natin or on our own strength. Kaya parang pakiramdam natin kulang, pakiramdam natin hindi sapat. Dahil iniisip natin ito lang yung kaya namin. Pero ang kakayahan po ng Diyos ay limitless. Huwag po nating lilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. So, siya yung bahala sa mga may iwan, at siya din bahala dun sa aalis, dun sa panibagong pupuntahan na naman yung ministry. Ano po. So, ayun po. Let us answer to God's call to courage. Ano po. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your words. Tunay nga po, Panginoon, very timely po ang inyong mensahe sa amin, Panginoon. At salamat sa pagpapaalala ito, Panginoon, na wala mga po kami dapat ikatakot, wala po kami dapat na ipag-alala, dahil kayo po lagi ay kasama namin, Panginoon. Kayo po ang magpupuno ng lahat ng kakulangan, Panginoon. Kayo din po ang magdadagdag, Panginoon, at magbibigay ng replacement, Panginoon, sa mga kapatid na nawawala or nag-move on na sa next level, Panginoon, or sa next ministry, Panginoon. Help us, Lord, na maging magaan sa aming mga puso ang acceptance, Panginoon, sa mga task na iiwan nyo sa amin, Panginoon. And give us the courage, Panginoon. Give us the strength to do the work, Panginoon, na ipinagkatiwala nyo sa amin. And maging sa mga kapatid din po namin, sa aming head pastor at sa ibang kapatid pa namin na aalis, Lord, kayo din po ang patuloy na sumama sa kanila, at patuloy nyo din po silang gamitin, Panginoon, saan man sila naroon, na magamit po sila sa inyong gawain, at magpatuloy po sila sa paglilingkod sa inyo. Thank you, Lord, and please always remind us, Panginoon, na hindi po namin responsibility, Panginoon, na maghanap ng papalit or maging competent enough, Panginoon, na palitan yung aalis, Panginoon. It is your responsibility. Kayo po magbibigay sa amin ng courage. Kayo po magbibigay sa amin ng strength, and that we should not be afraid, dahil hindi naman po namin ito gagawin by our own strength, our own wisdom and courage, Panginoon. Kundi yun lamang pong nanggagaling sa inyo, at kayo po ang magsusupply, Panginoon, ng lahat ng kailangan namin to do the task, Panginoon, na kailangan para sa inyong gawain. Salamat, O Lord. Purihin ka, Panginoon. And bless this day as well, Panginoon. Pakaingatan niyo po kami sa maghapon na ito. Bless niyo po lahat ng hawakan ng aming kamay, at nawa gamitin niyo po kaming pagpapala sa lahat ng makakasalamuhan namin. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' name. Amen.
Maraming salamat po sa pakikinig at panonood mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon. God bless you all.